Alright, magandang umaga po sa inyong lahat mga kababayan, Batang Maynila to. It's update lang po tayo dito po sa nangyayaring impeach Sara rally mga kababayan dyan po sa EDSA. Pakinggan lang po natin itong sinasabi. Ito po yung kauna-unahang nag-file ng impeachment case kay Sara Duterte. Mula sa taasan. Impeach! Impeach! Impeach Sara now! Mabuhay po kayong lahat. Ayan, impeach Sara now. So live po ito mga kababayan ha. Muli si kasama Mother Percy. Ayan po ang nangyayari dyan sa EDSA. Kasama Mother Percy Sandanya mula sa Akbayan Party List. Okay, so yan po yung sino to? Parang si ano to Mahina po yung mahina po yung kanilang internet connection diyan. Baka nilagyan ng ng jammer baka nalagyan ng jammer ng mga meron diyan mga DDS. At para naman ang ASAP Tindig Pilipinas, Miss Alice Murphy. At Mahina po itong ating audio mga kababayan. So tingnan lang natin itong ilang mga balita na may kinalaman po dyan sa impeachment case rally. Impeachment rally. Impeachment case tuloy. Impeachment rally yan mga kababayan. So kasalukuyan po nagaganap na misa. May nagaganap na misa ngayong Biyernes, Enero 31 sa EDSA White Plains area habang unti-unting kumakapalat ang mga tao nagtitipon-tipon mula sa iba't ibang sektor upang ipanawagan ang impeachment ni Vice President Sara Duterte sa pangunguna ng Akbayan at Magdalo Party List. Ayan mga kababayan, nagdadatingan ng ating mga pumili tayo ng tamang tao na iluluklak natin sa Kongreso. The impeachment complaint kapwa Pilipino na nananawagan na i-impeach si Sara Duterte. Ayan po. At sa kasalukuyan naman, dyan po sa stage, eto, mahina ang internet. Napakahina ng internet. Ano ba naman to? Sino ba naman nagko-cover dito? Napakahina ng kanilang internet. Ayan pag malabong ganyan mga kababayan, sigurado, napakahina ng internet connection dyan. So, nagkakaroon po sila ng speech. So, lahat po ng magsasalita, may kinalaman po sa impeachment ni Sara Duterte, ay ayan po, nagsasalita po sila. At ito naman yung nangyari kanina lang. Nagdadatingan na po ang ating mga kababayan. Bakit ba tayo nananawagan ng impeach Sara Duterte? Ano ba ang dahilan? Bakit kailangan ma-impeach si Sara Duterte? Unang-una, siya po ay binitray niya po ang tiwala ng taong bayan. Betrayal of public trust. At isa rin sa dahilan ay yung graft and corruption. Alam naman natin na siya ay naging secretary ng Department of Education at ngayon ay Vice President. At napakalaki po mga kababayan ng perang hindi po maipaliwanag. Meron po mga tumanggap ng pera, ang pangalan Mary Grace Piatos, Kokoy Villamin, na nung tinignan naman dyan sa PSA, hindi po mga tao o wala po sa listahan. Hindi po existing ang kanilang registration dyan po sa PSA. Doon po natin malalaman kung totoong tao itong mga pangalang ito. So lumalabas, wala pong Mary Grace Piatos at walang Kokoy Villamin. Pero sabi ni Bato de la Rosa, kilala niya daw yung mga Piatos. Ewan ko talaga kay Bato de la Rosa, wala talaga sa ayos no? Meron daw mga Piatos, kilalang daw sa Davao yung mga Piatos. Pakita ninyo. Hindi puro dak-dak lang, di ba? So ito mga kababayan, nangyayari dyan sa EDSA. Yan, medyo luminaw na, pero mabagal pa rin. Impeach Sara now. Okay? So, isa po sa mga dating senator na nananawagan na impeach si Sara Duterte ay si former Senator Antonio Trillanes at ayon sa kanya, itong si Sara dapat matanggal. Kasi may topak daw. Totoo naman. Napakahirap magkaroon ng presidenteng may topak mga kababayan. Baka kung ano gawin sa bansa natin. So ito mga kababayan, pakinggan natin si former Senator Antonio Trillanes nung siya in-interview
Sabi nga, laging pinagdidiinan ni Senator Trillanes na dapat matanggal sa pwesto itong si Sara Duterte. Hindi sapat nakasuhan ng sedisyon kasi kahit makasuhan mo yan, siya pa rin ang vice presidente. At kung sakaling may mangyari kay Presidente Marcos, siya pa rin ang upo bilang presidente. Kahit sino naman ayaw magkaroon ng vice presidente na may topak. Baka kung ano na lang ang gawin sa atin. At pakinggan natin si former Senator Antonio Trillanes na tumatakbo bilang mayor dyan po sa Caloocan. Sa mga taga-Caloocan, guys, kinakailangan nyo na magpalit at ilagay ang bago at magaling na si Senator Antonio Trillanes. At balita ko, mukhang talagang tagilid na itong mga malapitan, ha? Ito nga pangalan nila malapitan pero parang ang hirap ata lapitan eh. Dito na tayo kay former Senator Antonio Trillanes. Okay, pakinggan natin yung kanyang interview. Kahit na kasuhan ka ng criminal cases, still, Vice President ka pa rin. So anything that happens to the President, pwede ka pa rin maging presidente. So mas mainam yung... Kailangan matanggal ito sa pwesto. Hindi ka ba? Sabi ko, may topak eh. Alam naman natin, hindi naman tayo... No. Teka, ulitin ko lang kasi baka sabihin ako nagsabi. Si Senator Trillanes yung nagsabi na may topak Hindi ako ulitin natin. Ano sabi ni Senator Trillanes? Alam naman natin, hindi naman tayo psychiatrist, pero alam natin yung may topak. Yan. Hindi ako nagsabi niyan. Si former Senator Antonio Trillanes at magiging mayor ng Caloocan City. Ito raw si VP Sara Duterte ay hindi pwede maging presidente. Bakit? Dahil may topak daw. Ayan, siya nagsabi niyan. Yung normal. Ito hindi to normal. Hindi daw normal. Hindi daw normal ang ating vice presidente kaya hindi siya karapat-dapat na maging presidente. At hindi sapat, mga kababayan, yung masampahan siya ng mga kaso kasi tama naman kahit may kaso ka, if ever na may mangyari sa presidente, siya ang papalit, siya pa rin na magiging presidente. Kaya pinakamaganda talaga na mangyari ay ma-impeach itong si Sara Duterte. Alright, at ang dami naman nananawagan na bakit daw ang tagal ng impeachment case kay Sara Duterte. Bakit ang tagal? Sabi nga ni nung unang nagsampa ng impeachment case, anong petsa na? Wala mga kababayan sa totoo lang. Mukhang malabo ngayon at mukhang impeachment case kung matutuloy man ay after elections na yan. Hindi ko alam kung umatras sa mga itlog ng ilang mga congressman natin at dahil nga po dun sa rally ng Iglesia ni Cristo. Mag-e-election Alam niyo, sinasabi nila na ang boto raw ng Iglesia ni Cristo ay malaking tulong para sa kanila. Kaya siguro ayaw nilang kontrahin itong Iglesia ni Cristo. Meron din naman nagsasabi na 1% lang daw. Wala pang 1% ang kabuang boto na makukuha mo kung ikaw ay susuportahan ng Iglesia ni Cristo. Kung ganun man, bakit parang umatras kayo? At nagpuntahan kayo sa Gedli. Diba? Kasi wala talagang kumilos pagdating po sa impeachment Kaya ito, paulit-ulit na nananawagan itong ating mga kababayan, itong mga grupo, na ituloy na ang impeachment. Huwag nyo nang patagalin. May oras pa naman Pero parang talaga, parang walang kumikilos. Malamang na ito after elections. At depende pa sa kalalabasan ng eleksyon. Kung matutuloy o hindi itong impeachment case si Sara Duterte. Pero tayo po, ang Batang Maynila to, isang nananawagan po at sumusuporta dito sa panawagan nila na i-impeach si Sara Duterte. Kasi po, sobra na. Ang dami niya nang ginawa ng mga mali. Ayaw magpaliwanag. Siguro kinakailangan nga talagang maalis sa pwesto. At hindi na natin muling bigyan ng pagkakataong pumesto sapagkat nakita naman natin kung ano yung pinagagawa nila habang sila ay nasa pwesto. Alright, so yan mga kababayan, update natin. Patuloy pa rin po ang speech dyan po sa Impeach Sara Now rally dyan po sa EDSA. At mag-update po tayo later on kung ano pa ang kaganapan dyan. Alright, so for the meantime, tutok-tutok lang po kayo dito sa Batang Maynila to at sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.